So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So another phone review na naman tayo. At for today, i-review natin ngayong end year ang iPhone XR. So sulit pa ba to going 2025? At pag pinurchase ito ngayong December, tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, for today's video, i-review ulit natin ngayong end year itong iPhone XR. So syempre, malapit na mag-December at maraming consumers ang magpa-purchase ngayon ng mga ng mga iPhones sila or mga smartphones. So syempre, iba ay nasa listahan nila itong iPhone XR kasi napakamura na lang po nito sa Green Hills, so yung mga pre-love units nila. So unang-una sa tayo bibili ng mga legit na iPhones, so iba ko di sa CMB Gadgets kay Ate Maestol. XA08 po sila ngayong November 2024. Pero syempre monthly sila nagre-reshuffle at mag-inquire na lang kayo sa kanilang Facebook page na sa description box yung kanilang link. So check nyo na lang. At itong iPhone XR na to, yung very first iPhone na pinurchase ko sa CMB Gadgets. At maggagawa ko nito ng review after 2 years. Tingnan natin yung quality ng mga iPhones, of course, dun sa CMB Gadgets, di ba? So, nakakatuwa na still working and maganda pa rin yung battery nitong na-purchase nating iPhone XR sa CMB Gadgets yung year March 2023. So, magto 2 years na sa akin itong smartphone na to. Pero, sobrang ganda pa rin ng units. Kaya, yun nga, nagre-recommend ako ng mga gandang shop sa Green Hills para hindi na kayo mahirapan maghanap doon. Kasi to be honest, pag first time nyo pupunta ng Green Hills at wala kayong idea kung saan kayo shop pupunta, medyo maguguluhan talaga kayo kung saan kayo bibili. Kaya dito sa ating phone review, nagbibigay na ako ng shop na pwede natin mapuntahan agad-agad. Okay? Ang tanong, magkano nga ba ito sa CMB Gadgets? Usually, ang iPhone XR na 64GB nag-range yan. Nag-range yan. Bigyan ko kayo ng range. 10 to 11,000 pesos for the 64GB. And I think meron yung mga freebies. Iba kasi usapan, pag ayaw nyo yung freebies, there's a possibility na magkaroon ng cash discount dito sa iPhone XR nyo. Kaya yon, kausapin nyo na lang si CMB Gadgets kung ano yung possible na pinakasagad nila pag hindi nyo kukunin yung freebies. Pero yun nga, pag sinabi nyo pang napanood nyo dito sa vlog, itong ating review ng iPhone XR, bibigyan pa kayo ng 500 pesos cash discount ng shop na yan. So, napakagandang deal mula sa CMB Gadgets. And, syempre, the 128GB of the iPhone XR ay naglalaro sa 11 to 12,000 pesos. Tapos, yung 256 ay naglalaro siya mga J-Vlog sa 13 to 14,000 pesos. At yun nga, ulitin ko, less cashback pa yan. Napakamura na lang po ng iPhone XR. Ang iPhone XR na release to ng year 2018, kasabay niyang iPhone XS, XS Max. Yun, yung tatlong version ng iPhone na lumabas nun. Ang pinakamura is the iPhone XR, XS, and XS Max. Naalala ko, bumili ako nito ng iPhone XR sa Power Mac before. Super duper expensive pang iPhone XR. Nasa 50 plus. 55 ata bili ko for the 128GB. Pero ngayon, syempre, after 6 years, napakamura na lang po ng iPhone XR at napakaganda pa rin. Magandang balita, support pa rin to ng latest software ng iOS, which is the iOS 18. And to be honest mga ka-J-Vlog, parang nasa 20% na lang ang possibility na ma-update sa iOS 19. Kasi nandun na tayo sa peak ng kanyang software update. Kasi kung titingnan nyo yung track record ni Apple, usually nasa 6 years to 7 years ang kanilang OS update. So, depende na lang dito sa iPhone XR, di ba? So, parang 20% na lang na ma-update sa iOS 19. Kaya, yung mga ibang consumers, ayan, hanggang iOS 18 na lang to, sulit pa ba to ipipurchase ko? Magagamit ko pa ba ito ng matagalan? At syempre dito sa ating review, sasagutin natin lahat yan. Unang-una, specifications ng iPhone XR. iPhone XR is powered ng Apple A12 Bionic chip. Is still a powerful chipset ngayong 2024. The battery of the iPhone XR nasa 3,000 plus mAh. Okay, usapang battery tayo. Sa battery kasi, marami pa rin ako napapansin na nagdedepende sila sa battery health pag bumibili ng iPhone. Akala nila, pag mataas ang battery health, matagal malobat. Hindi po mga J-Vlog. Hindi nyo po i-base sa battery health ang tagal ng lobat na inyong smartphone. Nasa battery capacity pa rin yan. So, for example, meron tayong iPhone 12 mini na natuto lang ang battery, napakaliit. Tapos iPhone XR na 3,000 plus mAh ang battery. Lahat po yan mga J-Vlog ay nagsisimula sa 100% battery health. So, tignan nyo, maliit na battery at mataas na battery, lahat yan 100% battery health. Kaya hindi po
basehan ang battery health sa sa tagal ng battery ng inyong smartphone or sa tagal ng percentage ng paglobat niya. Parati yung titingnan yung capacity. So, pag bibili kayo ng iPhone 10R nga tulad ng sinabi ko is 3,000 plus mAh in today's specification. Siyempre, napakababa po ng 3 plus na battery. Kasi kung i-compare nyo sa mga entry-level smartphones today, 5,000 mAh ang pinaka-minimum nila, napakataas, napakatagal nila malobat, at iba pa ang consumers ay nabababaan pa sa 5K. Pero to be honest mga ka-JVlog, the 5,000 mAh battery ay malaki na po yan. Solid yan. I think hindi na dapat magreklamo yung mga ibang consumers sa 5K battery kasi ang taas na nun. Sa mga entry or budget, yan ang pinaka-minimum. Pero when it comes sa iPhones, syempre, lalo na mga base model, ang minimum talaga nila is 3,000 plus mAh. Pero ito naman maganda sa Apple. Pag yung mga bagong labas or yung latest na smartphone nila na integrated doon sa bagong labas din na iOS, matagal din naman sila malobat kahit na iOS 18. Or for example, the iPhone 16. iPhone 16 and iOS 18 is integrated yan or optimized, kumbaga. So, okay rin naman gamitin yung iPhone 16. Medyo, kung talagang solid kayo or yan talaga yung pinaka-main smartphone nyo or isa lang, expect nyo na hindi talaga abot na isang araw ang battery ng iPhone 10R nyo. Lalo na pag magigames kayo. Ang maganda sa iPhone 10R, 6 years na to 6 years na, pero kaya pa rin mag-handle ng mga modern games today. Kaya pa rin mag-handle ng mga modern games today tulad ng ML COD and even Genshin Impact. Genshin Impact siguro the best na graphics is low na lang. Kasi yung battery rin kasi kakalabanin niya din sa iPhone 10R. Yun nga tulad sabi ko, maganda ng performance, battery lang ang magiging kalaban nyo. So pwede pa siyang pang ML kasi nag-game test ko na tong iPhone 10R noong early 2024. At okay pa rin siya. So ngayon nag-ML pa rin naman tayo dito at okay pa rin ang performance ng iPhone 10R. Snappy, pero battery nga ulit ang iyong kalaban. Sa display naman, the display of the iPhone 10R is 6.1 inches liquid retina IPS LCD display. So ito nakakatawa sa Apple kasi hindi nila ini-specify na IPS to nung lumabas ng iPhone 10R. Pinapaganda lang nila or pinapa-sugarcoat lang nila yung pangalan ng mga display. For example, pag IPS, ang tawag nila is liquid retina. Pag OLED is super XDR. So, in short, yung liquid retina is IPS po ito. Tapos, ang super retina, XDR is OLED. So, yon 2018, I think yan naman talaga yung nagiging hype when it comes to display is IPS. So, biruin nyo, 50,000 plus pesos before is IPS pa lang sa iPhones. Pero ngayon yung mga base model is OLED naman na. Pero, yun, okay naman. Okay naman ang display ng iPhone 10R to be honest mga J-Vlog. Maganda naman siya. At, yung display size or yung screen size is very comfortable naman. And ito yung the best screen or the best size for an iPhone today. Kasi malaki na yung mga screen ng iPhones ngayon at ito na yung pinakamaliit, 6.1 inches. Kaya okay na okay, isuggest din itong iPhone 10R mga J-Vlog. So sa camera ng iPhone 10R, kung makikita nyo, nandito pa yung single rear camera. Pero wag kayo. Kahit single rear camera to, may bubuga po ang camera ng iPhone 10R. 12 megapixel main and a 12 megapixel front camera. Both ay support ng 4K video recording up to 60 FPS. To be honest, kaya bumili ako ng iPhone 10R before kasi nag-hype to na maganda camera. Totoo mga ka-J-Vlog na maganda ang camera ng iPhone 10R. Malinaw. Even the video. Noong year 2019, this is my vlogging tool. A secondary vlogging tool ko tong iPhone 10R. Napaka-solid ng camera. Napaka-solid ng video quality. Kaya hanggang ngayon 2024, maganda pa rin. Kahit na na-update siya sa iOS 18. Kasi ito may share ako sa inyo. Pag kasi ang isang smartphone, lalo na Android, meron ako na-try ng ibang Android smartphone na flagship din. Maganda yung camera nung lumabas. Maganda yung camera nung lumabas noong year 2019. Pero nung pa-update yung smartphone or yung Android smartphone, parang pumapangit din yung quality ng camera dahil sa mga OS update. Based on my experience, based on my observation do sa smartphone na yon. Kaya nakakatuwa kasi sa iPhone is very very stable sila when it comes sa OS update. Kumbaga kahit na na-update, maganda pa rin ang photo quality na mapoprovide ng iPhone 10R.
So yan mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main na tanong. Lods, ano ba? Sulit pa ba ang iPhone XR sa 2025? Ito, to be honest mga J-Vlog, sa kanyang presyo ngayon na 10,000, pwede nyo pang makuha to ng 9,000 for a 64GB. Definitely mga J-Vlog, sulit pa naman yung purchase ng iPhone XR. Unang-una, kahit na wala na tong update sa iOS 19, the iOS 18 is still a reliable OS kahit na ilang taon na. Kasi tingnan nyo na lang yung iOS 15. iOS 15 ang pinaka-minimum na nasosupport ng mga applications at natigil yon ng update ng iPhone 7 Plus year 2021. So, biruin nyo, 2024 na, still usable pa rin ang iPhone 7 Plus or iPhone 6s. Kaya, itong iOS 18 Matic, kahit na wala na siyang OS update sa iOS 19, yung iOS 18, Matic matagal nyo pa itong magagamit. Mga taon pa talaga, mga 3 years, 4 years, or even 5 years pa itong iPhone XR. Kahit na hanggang iOS 18 na lang siya. Basta, supported pa rin ng mga applications. Ang pinaka-the best kasi dito is the camera itself. Kaya marami talagang ino-option yung iPhone XR. And yun nga nakakatawa, yung mga ibang consumers, akala nila mas mataas ang iPhone XR compare sa iPhone XS. So, hindi po. Mas mataas po ang iPhone XS or mas powerful or mas advanced ang iPhone XS compare sa iPhone XR. Pero still, ito pa rin ang piniprefer ng mga tao, XR compare din sa XS Max. Kasi ito talaga yung may mga gandang color variation at ito yung parang talagang best suit ng mga consumers lalo na sa screen size niya. Kaya kung tatanungin sa kanyang presyo, lalo na sa 2025, matik bababa pa tong iPhone XR, sulit pa naman i-purchase yan mga J-Vlog. Yung Apple A12 again, napakalakas pa ng chipset na yan. Tapos, ngayong December, syempre, pag nagde-decide ka bumili ng iPhone XR, huwag na kayo magdalawang isip pa mga J-Vlog, solid pa rin naman tong smartphone na to. Pero again, depende na lang din yan sa mga mabibili nyo unit kasi usually, yung iPhone XR ay mabababa na mga battery niyan. 80 plus talaga pinaka-the best na rin. Kaya kung naghanap kayo ng mga 100% na iPhone XR, medyo mahirap na. Meron pero mahirap kasi usually may CPO pa naman tong iPhone XR. Yung CPO is certified pre-owned na 100% battery health or bagong-bago yung mga battery niyan. Kaya pag nagbibili kayo ng iPhone XR ngayong 2024 ngayong December, 80 plus or 90 plus, may mga 90 plus bihira na lang, pero ay 80 plus ang best option nyo to go when dito sa iPhone XR. Pero itong binili ko iPhone XR noong 2023, 100% battery, pero genuine kasi yung battery niya. Kaya palit na yung battery niya, pero genuine. Tapos ngayon, after magto 2 years na siya, nasa 86% battery health na itong iPhone XR ko. So kung makikita nyo, talagang yung mga, biruin nyo kung makakita kayo ng 6 years ngayon na iPhone XR, 80 plus, okay pa yan. Huwag kayong mag-alala, pwede pa yan, matagal pa rin niya, matagal nyo pa rin matagal nyo pa rin naman magagamit yan. Yung iba kasi akala, pag nag 79% battery health, akala nila palitin na agad yung battery. Hindi po. Pag 79, 78, all goods pa yan, working pa yan, okay pa naman yan. Siguro, may mga sign naman para mapalitan na yung battery nito. For example, nag-stutter, naglalag na yung iPhone, or medyo nagloloko na yung charging niya. Yun yung mga perfect time to change your battery. So, yun mga J-Vlog. Again, murang-mura na lang yung iPhone XR. Saan ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa nire-recommend kong shop kay Ate Met sa CMB Gadgets. Again, yung kanyang Facebook page na sa description box. Check nyo na lang. Sabihin nyo na napanood nyo dito sa vlog. Automatic bibigyan kayo ng discount.